Magandang gabi po. Ako po si RP Lazaro. Magandang gabi po. Ito po ang Palikerong Tapat, Babayerong Banal, Cristano Manyakis, ang individual, walang pahintulot, ang pantas na talipandasang komentaristang upalang kaibigan ng lahat, ka Dennis Reyes. Yan. So, ito na naman kami. Ang pag-uusapan natin sa ngayon, dalawang bagay. Una yung kay Aimee Solution. May solusyon nga ba? Meron siyang hearing na binabanggit na yun daw, kailangan daw pag-aralan, ginakasuhan niya, bakit pa daw inaresto, para it's a little, medyo Johnny come lately yung kanyang hearing na nagkakaroon na ng part 3. Iba matutuloy pa, kasi yung part 2, ang gulo eh. She's harassing the resource persons, if you ask. Nagsabi na si ES, Belsamin, na because of what happened sa second hearing, na puro harassment na lang, they are invoking executive privilege. Narinig ko yun during the hearing. They're invoking yung law na, yung executive order na pinasnig law. Well, they're not saying it, pero that's what they're doing. Wala nang a-attend na. Yep, and April 1, mabas yung balita. Executive officer. Nagkaroon ng balita April 1 that says cabinet officials will not attend day 2 of Senate probe into the Duterte arrest. I think it's moot. It's useless. It's a waste of air conditioning and kuryente. It's a waste of so many things. Bakit niya pa bakit niya iniimbestigahan? Nakulong na nga. Anong gusto niyang gawin? Ipakulong si Boying Remulla tsaka si Gibo. It's all about optics. Because at the end of the day, it's game over na. I mean, let's be realistic. No matter how much we hate Duterte, especially what he did, yung sa dami ng pinatay, you have to admit that Duterte is a once in a generation. He's quick-witted. He's got charisma. At meron siyang napatunayan. He was able to accomplish. He's a scourge. He was able to hold on to power. Yes. Kung accomplishment sa bayan, wala naman talaga siya nagawa. Wala siya. Nagnakaw lang siya sa bayan, ano ba? Nagnakaw lang tayo sa bayan, di ba? Pumatay na maraming Pilipino. He was able to hold on to power for 6 years. Okay, ang sabi ng he has political savvy, which none of his children and none of the people around him, his political circle, have. Wala silang kayang ipalit kay Duterte. Kahit si Sara, hindi malayo. Sara is not as smart, is not even half as smart as the father. That I have to admit. Teka muna. May nagtanong kasi sa akin, sabi doon ni Aimee, si Bersamin daw, nag-invoke ng tinatawag na EO 464 or executive privilege. Pakipaliwanag nga sa ating Okay. Ano ba ibig sabihin ng executive privilege? You remember during GMA's time, di ba, panay ang Senate hearing dahil gusto i-out. Telenovela din yun, Naglabas siya ng executive order. Okay, na unless ang executive order niya, ang premise niyan is that yung qualified political anong tawag doon? Okay. That the executive, the office of the executive branch, yung cabinet secretary, are an extension of the president. Okay. And as such, the president can decide not to attend the Senate hearing. Kasi privilege na one branch of the government to another that has to respect the president. Okay? Now, because of qualified political agency, the cabinet secretaries being representatives of the president, that privilege is extended to them. Okay. So, pinagbawal ni Gloria, nilabas yung EO na yan.
na unless the President expressly agreed for you to attend, you cannot attend any Senate hearing for a Cabinet Secretary. So, yung attendance ng Cabinet Secretary sa mga hearing became just kumbaga, it was a courtesy. Okay, this CEO was challenged in the Supreme Court. And the Supreme Court said it was legal, it was perfectly legal. So, yun ang basis niya noon. Yan, EO 464 issued by Gloria. Why? Because kung hinaharas mo lang naman yung tulad ng ginagawa ni Amy ng mga representative ko, manigas kayo, wala na lang sa amin pupunta because they deserve the respect that you respect that you owe me. Yun So, ang ano nun yun ang premise nun. this leads to the next question. Ang sabi ni Amy, it's not a free pass daw, blah blah blah. They said it's because of executive privilege and the case being sub judice. Ano ibig sabihin nun? What's sub judice? Okay. Sub judice means that it is forbidden for anyone to publicly discuss a case pending in court. Because it's going to affect The people's outcome of perception. Hindi pa na pag-aaralan ng korte kung ano yung talagang problema. Because again, the court has to make sure of their pronouncement. So talagang sila pinag-aaralan yan. They do not really appreciate yung opinion ng masa. Bakit? Let's face it. Katulad ng pagkakakulong kay Duterte, tangin ang dami-dami nagbibigay ng opinion. daming pandits. Di ba? Tangin na suddenly, dumami ang abogado sa Pilipinas. Lahat ng tao abogado. Lahat ng tao lahat naman ng tao talaga may opinion. Kaya may opinion. Kaya tayo, di ba, maingat tayo sa opinion natin. Because of that. Because we're not the experts. We're not even there. I mean, diba? Much less opinion. Supreme Court justices. Diba? Yun yung dahilan ng sub judice. Ibig sabihin, it is under judicial review. So, E.S. Bersamin is a former Chief Justice. You invoke that depending on the question field. Mga sagot ni Amy. So, let's not go there. Ako kasi... Tama naman si Amy ron. It doesn't mean that it's a free pass. It's not. Problema mo ngayon sa kamag-anak na ebidensya. Hindi mo na kami kaya ng tanong. Yun lang yun. It's not a free pass. We're not gonna stop your investigation. It is just that we're not gonna participate. You cannot ask us. Go look for your evidence. Yun lang ibig sabihin. But like I said, it's moot. It's useless. Ano pang ebidensya? Nandun na sa korte. Di na nga makakauwi. Ano pa iniimbestigahan niya? Optics for who? The voters? It's about optics, okay? Because they don't know what to do anymore. Yun lang ang alam nila. Di ba? Think about it. Because that's everything they know. Because for so long, yun ang ginagawa ni Digo. What they do not realize is that yung mga attacks ni Digo, there is an element of genius in it. What Rodrigo really is a master of is reading the people. Yung reading the pulse of the masses. Kaya niyang paglaruan. At yun ang wala yung iba. Yun yung the thing about reading the masses is that these days, in my opinion, parang hindi na si Duterte nagbabasa ng opinion ng tao, para si Sara na. Sara, alam mo, wala na si the last president who had that charisma. Erap. Was Erap. Erap had that. Okay. True, I agree. That was Erap. Before Erap, it was FN. That's true. I agree. Wala tayong naging charismatic na presidente. Yan sila. Marcos was very charismatic. Sabi nila, Magsaysay daw was very charismatic. And Pero yeah, I've been reviewing yung mga... Pero puta, narinig ko yung lumang speeches ni Magsaysay. Narinig ko yung lumang speeches ni Magsaysay sa YouTube. Ang inang galing niya magsalita.
And Erap is also actually very good. Yeah. Oh, he is. He is. He's actually, He knows. he's smarter than people give him credit for. Era plays the idiot. Yes, he does. Because that's his magic. That's his magic eh. People Gusto siya tend to ng tao. underestimate him. Yes. And that's his power. You will be Pero off yung- guard. You will be, hindi ka na guarded once you talk to him. And he will pick you piece by piece. Yung style ni Rodrigo, nakuha niya lang yan kay Era. Era pa sa first one, nung mayor siya ng San Juan. Artista kasi. Iba rin ang mga estilo ng mga artista eh. Alam nila ang pulsuhan ng masa. With the exception Yeah. of Robin Padilla, kind of like an idiot. For somebody who's been artista for so long, syempre expected mo medyo marunong na magbasa ng tao eh. Pero si Robin Padilla parang ewan eh. Nobody needs to talk about Robin Padilla. Yeah, nobody wants to hear about him. I mean, diba? He's a creation of Digo. Yeah. Diba? How he won I mean, the Senate is something I do not even want to think about. Well, sa akin actually ako ngayon. Kaya pansin mo, hindi na ako nagmumura masyado kila Duterte, because for me, it's game over na eh. Game over na. Talo na kasi. Ang going into... Ang inaantay na lang natin, damputin yung mga yung mga co-conspirators. sunod-sunod, Kasi sinabi na ron na co-conspirator si Duterte. So, ibig sabihin, meron siya ka-conspiracy. May Yun ang mga ilan. Yun ang tanong, ilan yun? Oo. Ilan ang kasapakat niya at sino sila? Actually, yun lang. Well, yun. ang unang sinampahan ng mga victims, 7 tao. Now, we don't know which of those 7 ang dadamputin. Next. Sabi nila, and Ilan everybody saying, sino doon sa 7 ang i-issue ng warrant of arrest? si Bato daw eh. 7, Si Bato daw eh. si Bato, si Bongo, Bongo. si Sara, si Albayalde, si Sinas, saka si Vicadre. Who? Si Vitaliano Aguirre. Si Wiggy. Sila yung sinampahan ng mga victims sa ICC. Now, sino sa kanila yung issue ng Everybody says it's warrant. Bato daw is going to be the next. Even Conti. Si Atty. Sabay-sabay Conti. yan. Sabay-sabay. Sabay-sabayan. Oo, Masaya. sabay-sabay. Si Bato, di talaga nahiya. Nagtatago sa Mindanao eh. I mean, the Ganun guy is talaga. shameless eh. Teka, so, leading that to the next question, yung depensa ni Sara, sabi niya sa balita, 30,000 daw ang pinatay, pero 180 pieces of evidence lang ang ipinresinta. Nasa na mga pangalan ng mga 30 mil na yan? Yan ang mga sagot niya. We already explained that. Ako sa akin, it's again moot. Bakit? Walang silbi yung mga argument nila. Kailangan i-present nila sa korte. Hindi sa TV. Hindi sa TV, totoo yan. Hindi sa TV. Gusto lang pala tayo that the reason that nilalabas niya sa TV is for optics. Kasi election eh. Okay? Like again, they don't know anything else. Sa totoo lang, kaya si Sara maingay. Kasalanan niya eh. Kasalanan niya lahat. Kung hindi siya kung hindi siya nagwala nun eh. Siya yun. Totoo yan. Hindi siya tumakbong presidente. Totoo yan. Okay? If she's going going to win. Ang plano nila was the GMA enforcement. Okay? Ikukudita si BBM in 2 years after 2-year term. Para yung the last 4 years ng term, si Sara ang mag-iupong presidente. Tapos tatakbo ulit. Pwede siyang tumakbong presidente. So, in fact, tatakbo siya 10 years. At supportado ng China yon. Kasi puta 10 years more na Duterte na po sa Pilipinas. Tangin na kanila na South China Sea. Teka muna, sandali lang. Wala na talaga. Pati Benham Rice kanila na. Teka muna, ba't hindi na lang kasi tumakbong presidente in the first place? Lagi niya sinasabi, if I run for president, nanalo na ako dapat eh. Lagi niya sinasabi, bakit di ka tumakbo? Ba't kailangan pang ganyanin? May sayad nga eh. Diba? Ngayon ang lumalabas may sayad eh. Bakit? Kasi kaaway niya si Bongo. Yun lang ang dahilan kung bakit di siya tumakbo. Ganon. Nag-iinagti siya. Kaaway niya si Bongo. Kaaway niya sila Hanilet. Ayaw niya sundin yung tatay niya.
Ay, sus. Seryoso ka doon? Yeah. Yun lang yun? Galit siya sa tatay niya? Galit siya kila Bongo, galit siya kila Hanilin. Yung tingin niya, ito ang nagpapatakbo sa kanya. Totoo naman. Pagka tumakbo siya, naging presidente, dahil nandun yung tatay niya, hindi na mabubunutan, hindi na mapuputulan ng sungay yung dalawa. Mamamayagpag na naman. Actually, Kasi remember, ang pinakamahirap i-predict is yung away pamilya na ganyan. Diba? So, alam mo, in my opinion, kung naging presidente siya, di mas lalo siya makapangyarihan para putulan ng sungay yung dalawa. She can easily do that if she's in power. Pero makakapalag ba sa tatay niya? Ha? Kung protektahan ng tatay niya. I mean, we cannot Bagay, pamilya eh. we cannot really say kung ano yung umiikot sa utak nila. Bagay, away pamilya eh. Pero Away alam ko, pamilya eh. that was one of the biggest factors. Well, at least yun ang kumakalat noon. Oo. Kaya siya umalis sa PDP nila, diba? Nagano siya, na lakas CND. Pinagyayabang niya yung hugpong niya talo. Walang naipanalo yun, si Davao. Oo. Talaga, wala pa Walang naipanalo, wala. Binugbog ni Bebot yun. Oo, sa Alvarez, oo. Iba pa rin yung mga lumang politiko. They still have, alam nilang ginagawa nila. Nyeta, wala palang panalo hugpong. Wala. Outside Davao City, tangina wala. Puro yabang lang yan. Tsaka di ba regional party lang yun? Hindi naman kamo talaga national party. Regional party, buong Davao. Davao lang. Kaya kailangan niya Alliance. Or political union with a national party. Kaya tumigit sila sa lakas. Kasi nung una, nakadikit sila sa PDP laban, kaaway na lahat. Ito sa lakas. How's Gloria with this administration? Parang okay naman sila, di ba? Gumanon pa nga siya eh. Well, kay Martin, gumanon pa siya eh. Sabi siguro ni Martin, pinakain kita sa New York ah. Mukhang okay na, pero kung titignan mo, lahat ng kinakasuhan, andyan sa New York. Yeah. Pero more or less, I think kahit sila Bong Pineda, sila Teddy Tumang, inuupakan sa Pampanga. Diba? Pero at least si Gloria is quiet and comfortable and protected. That's the way it looks to me. Yun na naman importante doon, di ba? Binabalian ng sungay. Binabalian lang ng sungay, pero at least hindi ka naman pinupugutan ng ulo, okay na lang din. Diyan ka pa sa pwesto eh, di sige lang, di ba? Si Gloria ba ngayon still in Congress? Yeah. Babalik pa ba yan? Tumatakbo ba siya o graduate na? Graduate na yata? Graduate siya ngayon. Graduate so, na. pahinga ng 3 taon yan. Tapos, why Congress? Ayaw niya maging mayor? Ayaw niya maging... Mananalo naman yan pag tumakbong mayor yan eh. Kaya bukal, mga ganun. Ngayon, hindi naman siya kayang talunin as congresswoman. Bagay. Yeah. And besides, so why papahinga siya ng 3 taon? Pagbalik niya, pwede siya mag-speaker. Diba? Depends kung sinong uupo. There are rumors. Ito chismis na although hindi lang daw apparent ngayon, Gibo could be the successor. Ang tingin mo doon? Ako tingin ko hindi. Hindi ko siya makita ngayon eh na papasok. Natalo na siya dati eh. Okay, ganito. Gibo is a long shot. Oo. Why? Because natalo na siya dati. May mga napasok with him. It is not that natalo siya. It's may maraming napasok. Ayaw tumaya. Merong nagsasabi, posibleng cheese. Ayoko kay cheese. Again, same problem kay cheese. Cheese may be yan now, pero maraming hindi makalimot kung tumakbo siyang VP. Oo. Marami rin napasok. Napasok. Dadala. Oo. So, ang question dyan is, lalabas ba ang donors? Matagal pa naman eh. May mga naririnig ako, other than those two, I have 2 names na mas matulog. Sino? Si ate. Wala yan. Baka hindi pa manalo senador si ate. Baka hindi manalo yan.
Sinong ate ang tinutukoy? Sinong ate ba? Si ate ano? Si ate Amy ba? Hindi. Kasi mukhang malalaglag yan eh. Hindi ate. Nakababata kapatid. Si Irene? Sino? Hindi, nachichismis na nakababata kapatid. Si Yung Po? kabiruan niya sa Senado, no, nang si tawagan niya Grace po? Sis, bro. Tawagan nga nila, nabibiroan daw sila eh. She's Yun, biding isang pangalan. She's biding her time. Kaya pala, unusually quiet eh. Graduate na At ba sa mabango Senado? Mabango siya. Bagay In mabango. fact, kakilala ko yung kumausap sa tao. Aha. At nandun ako nung tinawagan. Okay. So, hindi ko alam kung nasaan na yung usapan ngayon. Kasi sabi niya, boss, wait for me. Uwi ako Manila pag-usapan. Sinong tataya kay Grace po? Sila Rason? Sinong tataya? Sila Rason? The usual names? Hindi. Yan yung maghahanap ka. Pero at least si Grace po, although natalo, hindi nasunog sa funder. Kasi ang nasunog si Cheese. Si Cheese ang nadadala ang tao doon. Kasi si Cheese ang Swapang. Si Cheese daw ang nangongolekta eh. Well, so si Cheese ang front. So si Cheese ang nasira. So yan yung, well, again, posibleng naka-recover si Cheese kasi SP siya ngayon. So, isang pangalan yon. Si Grace. Sandali si Cheese kasi, yan malabo kasi, sa tingin ko lang bilang ordinaryong mamamayan kasi, dinedilay niya yung ni BP Sara eh. Yung impeachment eh. Hindi niya ina-actionan eh. Well, it's again, it's everything's too early. Pero wait, as ako, ang approval rating sa akin ni Cheese is down the toilet. Wala yan sa akin. I'm just waiting for him to be replaced. That's me. There's one. Sige, Grace po. Who's the other one? Action Star. Ha? Action Star. Action Star? Si Robin Padilla? May TV show dati. Action Star. Teka muna, sandali. Action Star, may TV show dati. Sino si Bong Revilla? Hindi. The Bong Revilla sunog na nung pinakulong siya. Oo. Dapat yun ang dapat panahon niyang tumakbo. Wala. Siya yung chair. Siya dapat ang tatakbo nun. Siya ang chairman, president ng Lakas CMD. And he was being positioned as Lakas CMD's candidate. Wala na. Tapos napakulong siya. Wala. Pinakulong siya ni Pinoy. Kaya that's out of the... Wala na yan. Out. Teka muna. Action Star, may TV show. Patay na si FPJ. Sino? Hindi na. Sige na, bigyan mo na ako ng clue dyan. Ito naman ay chismis lang. Kandidato ngayon. Kandidato ngayon. Walang iya. Pinag-usapan na natin siya. Dati, mababa siya survey, umaakit. Action Ang sabi Star. ko sa'yo, Artista. sabi ko sa'yo, magta-top 5 yan. Sabi ko sa'yo, ang basa ko magta-top 5. Tapos walang naniniwala sa akin, tapos ngayon umaangat siya sa survey. Sino ba nasa survey ngayon? Mga check Sabi ko sa inyo, aakit sa survey. Walang naniniwala nun kasi ang layo niya. Ngayon, umaakyat. Nasa Magic 12 na siya. Talaga? Tulfo. Teka. Nasa lower rank pa, pero nasa Magic 12 na. Maakyat na. Pogi, gandang lalaki. Mabait. Teka, check nga. Teka. Dating mayor. Pacquiao. Dating presidente ng League of Cities. The only city mayor to become a president of Tula. Lito Lapid? Hindi. I'm still looking for... Philip Salvador? Hindi naman siguro.
Na-excite tuloy ako. Nakakainis ka naman eh. Alam nga naman si Mamaya, Marcoleta. sabihin ko sa'yo, upcoming. Ayaw. O sige, ibig sabihin hindi pa hinog. Kasi nakikita ko dito nasa top, hanggang top 15. Putang ina, si Philip Salvador, si Benhur Abalos, hindi naman yan action star. Alam nga naman si Rodante Marcoleta. Si Jimmy Bondok na nag-abugas siya. Hindi ko pa makita dito kung sino eh. Akala mo si Apollo Kibuloy na sa top 10. May dating TV show, kailan lang? Channel 5. Hindi naman si Tito Soto yun. Tito Soto ba may pag-asa sa mga ganyan katataas sa posisyon? Oo! Eto, about Tito Soto. Okay. Okay. Nobody would admit it. Na? Pero kung hindi nilaglag ni Tito Soto ang laban, he's the vice president. Sara doesn't stand a chance. I find that a little hard to believe kasi wala siyang pera, wala siyang he left the race. Pag lumabas ang Itbulaga, pag lumabas ang jowa pa, this is the only election na hindi nangampanya ang Itbulaga. Bakit? Sino ba ang tumatakbong vice president? Asawa niya. Asawa ng favorite daughter niya. Teka muna, you lost me there. Sandali lang. Kiko! Kaya hindi nangampanya. Nilaglag niya para kay Sharon. Ganon nila kamahal si Sharon? Nobody would admit this. Tandaan mo si Sharon ang parang firstborn na. Sharon grew up with them. Oo nga. Kaya Casey Concepcion grew up with them. Kaya hanggang ngayon si Casey nagpapasko sa bahay ni Tito Soto. After nung namatay yung lola niya. Alaga ni Helen sa ni Tito, si Sharon, sa si Casey. Hanggang ngayon. Nobody would admit this. Pero yun ang ako indicator. Hindi lumabas ang Itbulaga. Oo nga napansin ko. Usually quiet. Bakit hindi nangampanya? Okay, that makes a lot of sense. That's the reason kung bakit nag-tandem sila ni Ping. Ping doesn't stand a chance of winning. Pero bakit siya tumakbo? It was to give Tito a presidential candidate. Everybody was poised for Tito Soto. Totoo yan. At puta, hindi siya kaya ni Sara. Oo nga. Remember, si Tito sikat. Si Tito may masa. Si Tito merong Itbulaga. Tito Soto merong local alliance. It's well loved by so many people. Sa totoo lang. Saka yung meron siyang local alliances sa mga local complete package. Yun ang pinakamaano. Kahit ako, magtitito mo. I actually wanted to vote for him. Ganun ako from here. Ganun nila kamahal siya. I would have gone Ping Soto nung kaya lang umalis siya matras sila eh. Tapos si Kiko naman naipit sa that's why he ran. Kailangan ng partido. Kailangan ni Lenny patante. Wala namang ipapupwede. So it was tragic for both. Ganyan naman ang politika, nothing is permanent eh. Ngayon, talo ka, bukas, you're the king of the world. Yun talaga. Alam mo yung speaking of Tito Soto, yung pamangkin, si Vico, I heard that he was invited to the US to speak and I heard from certain circles na, ito chismis, that the Americans actually like him and they're actually, babangko kay they're banking on him na baka maging presidente. Baka maging presidente si Tito Soto. Pagka maging presidente yan. Boto ko yan. Nahusay na bata. Magaling. Very hindi halata. Matatas na hindi halatang politiko but he's very savvy. And when he answers yung mga kinasuhan siya na kung sino-sino, sandali lang, patay ang issue. Ganun siya kagaling. Sandali lang, patay yung issue. It's very good.
It's very good. It's very smart. And gusto siya ng mga Amerikano. Gusto ka ng Amerikano, may chance ka. Kasi syempre, alam mo naman, the hidden hand of the Americans. Ganun talaga yan. Sa aminin natin sa hindi. Di ba? Speaking of Nico, sa panchismis, Oh, unverified. unverified chismis. Okay. Posible. Di ba, umalis na si ate sa alyansa. Sino ate? Amy. Okay. Oo nga, magulo si So, Amy eh. May bakante. May bakante. May nanginginig na, pero nobody's confirming. Everybody's denying. Pero meron. At Kiko might be adopted. Ano ba partido ng presidente? Nationalista? Yung presidente natin ngayon, Oo. Partido Federal. Partido ano? Federal. Walang tao. Walang tao. Teka muna. Walang tao. Tinigil na ang kampanya nun eh. Tinunaw na yun eh. Pero meron pa rin shell. Andyan yung mga extended warning. Pero nobody's Nasaan yung So, developing. so yung kinakampanya niya na 11 na dati nandun si ate. Anong partido yun? Okay. Ano yan? Okay. The thing is, it was never registered as a political coalition. Political yan. So what they did was, different political parties, different candidates coming from different political parties, nagbulang sila ng state. Pero I don't think it was ever registered as a political coalition. Because wala ina-announce yan eh. Kailangan niya ni-announce na kasi para kung merong ibang partido na mag-contest, di ba? Bago bigyan ng COMELEC ng bas-bas na isa political coalition. Like yung dati. Di ba? Like Lakas Laban Coalition. Ngayon, walang ganun. So, iba-ibang partido yan. Merong NPC, may nationalista. Iba-iba pala silang partida. Partido Federal, may Lakas CMD, merong Una. Una pala yung may Blina, akala ko Uno. Iba-iba yata partido yung pinanonood ko. So, ang wala lang doon is liberal. And if they have liberal in the picture, abay, talagang yun ang totoong unity. Yun ang unity. Yun ang unity. I would agree. Boboto ko yan. Pero hindi ko boboto yung certain people in the ticket. Hindi lahat iboboto ko. Pero it's starting to look very good for the government. Actually, puro noise lang naman na narinig natin. Dun sa Chismis. Sa yung noise lang yan sa social media. Like, to be fair din sa government natin, like, hindi naman nabibigyan ng pansin yung mga housing projects. Okay, but everybody's making such much ado about yung cancellation ng PhilHealth subsidy ng government. Nobody realized ang laki ng pera ng PhilHealth. At nilulustay lang yun ng lahat ng umuupo. Panahon ni Digong, nilustay lang ang pera ng PhilHealth. Totoo yan. Diba? Okay. Ngayon, nagsabi ng gobyerno, teka, enough. Hindi na namin kayang i-subsidize kayo. You can pay for your operation and for everybody else's. Isang taon lang naman tinigil natin ang subsidy. At dami yung kinuha. Alam nyo ba ngayon, di ba remember yung pandemic? Ano ang pinakamalaking problema ng health workers ng pandemic? Hindi sila binabayaran. Di ba? Guess what? Nung tinigil ang subsidy sa PhilHealth, yung pagtigil na yun, what the government saved sa PhilHealth, pinambayad sa utang, ilang taong utang sa mga health workers. Ang health workers natin yun, bayad. Fully paid. Salary and OT. Lahat ng back wages nila, bayad. That is what yung cutting PhilHealth subsidy paid for. Nobody's raising any fuss about that. Tama. See, that's the thing. It's really about opting. And ako, tingin ko, it's about to end.
patapos yan, dinadampot na yung mga trolls. Maingay. Diba? Wala nang kredibilidad yung mga nagpunta sa Senado noon, yung mga inamin nila, oo, fake news ko kami. And they said that under oath. Tapos na sila. They're all done. They're all done. Huli sila ng tangina. Ginastosan sila ng Chinese embassy. Diba? Yung mga seminar na yun. Puta. Ano tawag mo doon? Di ba ginastosan sila? Ginastosan. Pinapunta ka na in check ng China 3 linggo. Gano'n ka walang yas ni Mark Lopez? Sinabi niya. Tayo nga, nakakanyon. Sinungaling. Tayo nag-water cannon sa mga Chinese Coast Guard. Alam naman niya hindi totoo yun eh. Ano lang nila? Gumagawa lang talaga ng kwento. So, bayad all this noise is about to end. Lahat yung may ingay. Pag nagsunod-sunod na ng putang, tatahimik yan. Harry Roque, you think, puta, his asylum? Wala yan. Alam naman yung wala eh. Alam naman yung wala naman siyang kaso. Bakit siya bigyan ng asylum? Wala pa siyang kaso, wala pang pinafile. Oo. Sino ka para bigyan? Fugitive ka eh. Hindi. Well, he's not even a fugitive from the law because walang kaso. Wala pang charges against him. So, anong asylum ang ibibigay sa kanya? Nada. Uwi ka para kasuhan ka. Then balik ka doon para file ka ulit ng asylum. Kung makakalabas ka. Cancelan lang ng passport. Passport yan, oo. Hindi pa nga daw makancelan ng passport. Wala naman daw palang kaso. Paano mo kakancelan ng passport? Pagka na-deny na yung asylum, kasuhan nila. Tapos cancel yung passport. Ay, hindi. Wala. Denied na asylum mo yun. Ipapag-deport. Ano yan? Uwi ka na. Tapos, pag uwi mo, saka ka kasuhan. Para hindi ka na makalabas. Kailangan merong defense attorney. Defense attorney daw siya. May defense attorney siya sa impeachment. Oo. Ayan, si Harry Roque. Diba? Anyways. So, ganun. Ito, medyo ang ating, medyo napasarap ang kwentuhan. At medyo nauubos ang oras. Pero yung mga tanong ho ninyo, also we have a new website, no? Pwede nyo rin ilagay doon yung mga tanong nyo. Politicanto.org. That's the new, it's an online magazine. Lahat ng past episodes namin, ilinalagay namin doon. Sa ngayon, it's still in the works. Pero we have an email address. It's info@politicanto.org. Ang nagbabasa ako, pero mamaya magbabasa si Ka Denny. So, kami lang naman dalawa nakakakita niyan. Sagutin, kung ano ang tanong ninyong matino, sasagutin din namin na matino. Yan naman kung ano. Yan naman kung may mga tanong kayo na hindi nyo maitanong in a public forum. Gusto nyo quiet lang. O yan, we will give you that email address, info@politicanto.org. We will flash it here somewhere. Tapos email kayo, then sasagutin namin yan. Din, kung matino ang tanong, matino ang sagot. Yan. At eto, natatapos sa ating oras at ako po si RP Lazaro. Ito po naman si Ka Dennis Reyes. Nagpapaalam. Maraming salamat.